yung reaction dun sa nilabas na video ng Issue regarding the 300 million bribery daw ng opisyal na Comelec? Hindi na po natapos kasi yung issue niya. Pagka nasasagot, kapag mayroon na naman mga panibagong issue, hindi na lang po natin sasagutin yung mga bagay na ganyan. Total naman, alam niyo po, social media kasi ang approach niya eh. Sa social media kasi, napakahirap yung mag-impose ng ethical standard. Samantalang pag pinadaan sa mga TV, radyo, dyaryo, alam natin napakataas ng ethical consideration and therefore, maaari hindi mailabas. So sa akin, maganda nga magbigay na nga lang siya ng mga pangalan dun sa mga sinasabi niya. Para naman, unfair naman dun sa binabanggit niyang kandidato, kung talagang meron. Unfair din sa sinasabi niyang mataas na opisyal at kilalang personalidad. Inulitan naman po niya yung allegation eh. Sinabi naman niya yung tungkol sa uncertified, unauthorized software, tapos yung pang sinasabi niya intermediary server. Unfortunately, hindi kasi siya nakasama doon sa pagpunta natin sa Data Center 3 eh. Yung po kasi yung sinasabi nila yung po yung binabanggit nila na intermediary server. Hindi po yun, facility po yun, hindi po yung server. Facility po yung sinasabi. At pagkatapos, yun naman po tungkol sa issue ng ayun nga po, unauthorized software, nasagot na rin po natin yon at may certification na rin po sa amin, yung ProBNB, yung International Certifying Body, tungkol sa bagay na yan. So, again, at this point, we will not dignify anymore. Ito, sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa Boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, dalawang bisis kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, pero dinikit nila sa parking. Dalawang bisis po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, dapat ulit. Parang ganun. Tigdadalawa po. Dalawa. Medium size. Wala. Medium size. Sir, ito, magkano sa tingin nyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag babalik para lagyan ulit. Sa kanila na po yun. Doon na yun. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga, Divisoria po. maihatid eh, no? 999, baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, dalawa nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Hoy George Garcia. Yung tanong ng mga ordinaryong tao, hindi mo sasagutin. Porque, social media hindi mo papasinin. Sino ka para magsabi ng I will not dignify? Kami ang nagpapasahod sa'yo. Sagutin mo allegation sa'yo. Huwag kang gumaya kay Tuta Soto. Makababayan. Halatang may script ang mga buwaya. Pag may nagtuturo sa kanila at nabubuking na ang mga kalokohan nila. Ang sasabihin nila ay I will not dignify. Na parang sila ang may-ari ng posisyon sa pamahalaan ginagampanan nila. Paalaala sa inyo. Hindi kayo mga CEO. Hindi kayo may-ari ng kumpanya. Trabahador kayo ng taong bayan. Kami ang nagbabayad sa inyo. Yung mga buwis namin na puwersahan ninakaw ninyo sa amin ang pinangbabayad sa inyo mga kupaloid kayo. Hindi namin binoto si Abante paano siya naging congressman. Yung binoto naming Duterte Youth bakit niyo tinanggal? Hayop ka Garcia na paghahalataan ka may maleta nga. Ngayon, may pangalan na. Ang taong nagtuturo sa'yo. Na may delivery na maleta sa'yo. Humarap ka sa investigasyon. Sagutin mo mga allegation sa'yo. Hindi puro papugi sa TV at radyo. Wala kaming tiwala sa'yo. Mga kababayan alam natin na walang kalaban si BP Sara Duterte. Pagbukas ang eleksyon panalo na si BP Inday. Ang kalaban lang niya ay si George Garcia. Kasi naglilinis sila ng data sa madaling araw. Bakit may program na kailangan maglinis ng data? Simple lang. Ibig sabihin na re-reset ang data. Makababayan bantayin nyo itong George Garcia na ito. Kalampagin nyo ito araw-araw. Questionin nyo mga galaw nito.
Ang tunay na kalaban ni BP Inday ay si George Garcia at hindi si Lenny Lobredo o sino paman. Patuloy tayong mag-ingay. Pa-share na rin itong video na ito para mas maraming magiging aware sa mga kalokohan ni George Garcia. Makababayan, panoorin nyo ito at pakinggan nyo mabuti. Ang sinasabi ni George Garcia at huliin nyo kung saan nangyayari ang magic. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2, dito sa 5, may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So that ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity, medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang at walang nakukuhang income sa YouTube na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hindi ko lang sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang paggugol ng impormasyon para madali ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinion. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.